Itong i-explain ko sa inyo ay yung Millennium Development Plan on Women, yung goal number 3, which is promote gender equality and empower women. Dito, ang target nito ay ma-eliminate ang gender disparity in primary and secondary schools from 2005, and then pati sa mga college levels until 2015. Ang ibig sabihin niya dito ay para yung trato sa babae at lalaki ay patas. Hindi lang yung noon kasi mostly, 'di ba? Yung mga lalaki lang yung mas ng parents na mag-aral. Kasi sa babae, sa bahay lang siya. Doon lang, mas limited lang yung ginagawa niya. Pero yung mga lalaki, yung nila ay talagang sa labas ng bahay. Tas mas marami silang nalalaman kaysa sa mga babae. Kaya parang mas mababa yung tingin ng mga lalaki sa mga babae. Diba hanggang ngayon yung mga babae hindi pa masyadong mataas, pero kasi mostly 'di ba lahat ng presidente kahit any country, 'di ba mas marami pa rin yung mga lalaki. Yung mga babae lang maliit na percent lang. Tas kahit magaling sila, yung mga lalaki pa rin ang nagte-take advantage. Kaya dito sa goal na to, ito ay programa para sa mga babae para din sa protection nila. Where ito ay para sa para matulungan ang mga babae para kasi ngayon yung trato ng mga lalaki ay trato sa mga babae talagang mababa. Pero gusto kasi ng United Nations ay dito yung sabi niya. Dito sa UN Millennium Task for Education and Gender Equality, may na-identify silang 7 na specific priorities para ma-achieve ang gender equality and empowerment for women. Yung first is to strengthen opportunities for post-primary education for girls. And the second one is to guarantee sexual and reproductive health and rights for women and girls. The third one is to invest in infrastructures to reduce the time spent by women and girls on unpaid household and care work. The fourth one is to guarantee property and inheritance right for women and girls. The fifth one is to eliminate gender inequality in employment by reducing women dependence on informal employment. The sixth one is increase women's share of seats in national parliaments and local government bodies. The seventh one is to eliminate violence against girls and women. Dito kasi yung sa number 1 na priority is para pag yung mga women, pag 'di ba ngayon may preschool na bago kinder 1, kinder 2 ganun, para daw matuluan naman daw sila. Tas yung second naman is para naman sa protection nila, sa health nila, tsaka sa sexual and yung sexual and reproductive health nila, para sa mga right nila. Kasi di ba noon parang kasi yung mga asawa nila pag ayaw ngayon ng babae kahit but parang ngayon kasi yung mga lalaki pag nire-reject ng babae yung pag gusto nilang gumawa ganun. Pero yung babae pag sabi niya pagod siya, ganito, marami siyang ginawa sa trabaho. Yung lalaki, sasabihin niya na, pagod ako, kaya gusto niyang mag-relax, ganun, di ba? Kaya, parang pinipilit ngayon nila yung mga asawa nila, na, yun, kaya parang walang laban yung mga babae. Tapos, yung next naman is to
kasi mostly yung women, yung mas nakafocus na binababad nila yung mga sarili nila sa mga trabaho sa bahay na pwede naman na magtrabaho sila para may makuhang kaysa yung sa bahay lang sila tas doon nila ifo-focus yung mga trabaho. Pwede naman na mag-work sila then parang mahati yung trabaho nila sa bahay tas sa work nila parang sa outside ng bahay yung kunyari may office work siya ganun or secretary ng isang kampanya ganun. Tapos yung guarantee property and inheritance right for women naman, ito yung para may protection sa mga babae. Tsaka naman dito sa fifth naman is para naman wag bias yung positions na pwede rin yung babae na nasa position ng isang CEO or sa position na meron din yung lalaki. Tapos yung isa naman is sa mga sa politics yung mga babae na pwede rin silang umupo doon sa posisyon. Para kunyari sa presidente, ganun, pwede na rin sila doon. Tsaka sa mga, di ba mostly kasi noon nababiolate yung mga women, binubugbog, gano'n, tas sinasaktan. Para naman, para mabigyan sila ng protection. Yun, ito yung mga naibigay ng United Nations na priorities para yung empowerment of women and gender inequality.